10 taon ng sakripisyo, itinapon sa isang iglap para sa isang mas batang babae. Habang nagluluto ako ng paborito niyang adobo para sa aming anibersaryo, ang inihain ni Ricardo sa akin ay papeles ng annulment. Akala nila ay nanalo na sila. Akala nila ay isa lamang akong basahan na pwedeng tapakan. Ngunit hindi nila alam, hawak ko ang mitya ng kanilang pagbagsak. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng Luzon Finance? Handa na ba kayong makita ang pagluhod ng isang traidor? Isabel, pirmahan mo na ang annulment papers na ito. Buntis si Nicole at hindi ko hahayaang isilang ang magiging tagapagmana ko sa isang amang nakatali pa rin sa isang walang silibi at tumatandang may bahay na katulad mo. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang malawak na sala. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng kahit katiting na awa. Sa mga kamay ni Isabel, dahan-dahang nanginig ang kristal na baso ng mamahaling alak na kanina pa niya tinititigan habang naghihintay sa pagdating ng asawa. Sa ibabaw ng lamesa, ang mga paboritong putahe ni Ricardo na niluto ni Isabel ng halos 5 oras ay unti-unti nang nagsesebo, tila nakikiramay sa namamatay na sigla ng kanilang tahanan. 10 taon. 10 taon niyang tinalikuran ng kanyang karera sa mundo ng finance, ang kanyang katalinuhan sa numero, at ang kanyang sariling mga pangarap para lamang maging anino sa likod ng tagumpay ng Luzon Finance, ang kumpanyang siya rin naman ang bumuo sa simula. Sa tabi ni Ricardo, nakatayo ang isang batang babaeng halos kalahati lang ng edad ni Isabel. Si Nicole. Nakasuot ito ng pulang bestida na tila isang lantad na deklarasyon ng digmaan sa gitna ng selebrasyon ng kanilang ika-10 anibersaryo. Ang paraan ng pagkapit ni Nicole sa braso ni Ricardo ay pag-aari. Isang uri ng pagmamalaki na tila ba ang bawat hibla ng pagkatao ni Isabel ay wala ng halaga. Naramdaman ni Isabel ang unti-unting pagpanaw ng init sa kanyang mga daliri. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang dumulas, bumagsak sa makapal na karpet nang walang anumang ingay ng pagkabasag. Ngunit ang pagtapon ng pulang likido ay tila sariwang dugo na kumalat sa paanan ng kanyang asawa. Hindi makapagsalita si Isabel. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Mahapdi at nakakasakal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na hampas sa kanyang dibdib. Isang paalala na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay itinuring lamang na basura. Tumingin siya kay Ricardo, naghahanap ng kahit isang sulyap ng pagsisisi, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagmamadali at pagkasuklam. Tila ba ang babaeng kaharap nito ay hindi ang parehong babae na nagbenta ng mga alahas ng sariling ina para lamang may maipuhunan sila sa unang opisina ng kumpanya. Narinig ang tunog ng mabibigat na hakbang mula sa hagdanan. Si Doña Aurora, ang kanyang biyenan, ay pababa na taglay ang nakasanayang mapagmataas na mukha. Hindi man lang ito tumingin sa direksyon ng tumapon na alak o sa namumutlang mukha ni Isabel. Sa halip, lumapit ito kay Nicole at hinawakan ang kamay ng dalaga nang may lambing na kailanman ay hindi naranasan ni Isabel sa loob ng 1 dekada. Sinabi ni Doña Aurora na sa wakas ay magkakaroon na rin sila ng tunay na apo, isang tagapagmanang may dugong bughaw at hindi galing sa isang pamilyang wala namang pangalan. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga latigo na humahagupit sa likod ni Isabel, binabalatan ng kanyang dangal hanggang sa wala nang matira, kundi ang hapdi. Napansin ni Isabel ang maliit na detalye sa suot ni Nicole, isang kwintas na brilyante. Iyon ang kwintas na ipinangako ni Ricardo na ibibigay sa kanya ngayong gabi bilang tanda ng kanilang matibay na pagsasama. Ang merienda ng panunuya ay nakahain na sa harap niya at ang lahat ng kanyang pagmamahal ay naging pait na lumalaslas sa kanyang dila. Wala siyang inilabas na luha. Ang sakit na nararamdaman niya ay masyadong malalim para sa isang simpleng pag-iyak.
Ito ay isang uri ng pagkawasak na nagpapatigas sa kaluluwa. Inilapag ni Ricardo ang panulat sa ibabaw ng mga papeles sa lamesa. Ang tunog nito ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanilang pagsasama. Sinabihan niya si Isabel na dapat na itong umalis bago mag-umaga dahil kailangan na nilang ihanda ang bahay para sa paglipat ni Nicole. Ang bawat gamit na pinili ni Isabel, ang bawat disenyo ng kurtina, at ang bawat tanim sa hardin na kanyang inalagaan ay hindi na sa kanya. Siya ay magiging isang estranghero sa loob ng bahay na siya mismo ang nagpatayo gamit ang kanyang pawis at talino. Tumayo si Isabel ng tuwid, kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila malapit ng bumigay. Tiningnan niya ang mga papeles, pagkatapos ay ang 3 taong nasa harap niya na tila ba tinitimbang ang kanilang mga kaluluwa sa huling pagkakataon. Sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng emosyon sa kanyang loob, isang malamig na kaisipan ang biglang sumibol. Ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Ricardo, ang Luzon Finance, ay nakatayo sa isang pundasyong siya ang gumawa. At kung kaya niyang bumuo ng isang imperyo mula sa wala, kaya rin niya itong gibain ng walang ititira. Inabot ni Isabel ang panulat. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Habang inilalapat niya ang dulo ng bolpen sa papel, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng kanyang muling pagsilang. Bakit ko nga ba inakalang ang isang leon ay kailangang magpaamo sa isang lalaking ang tanging alam ay magnakaw ng liwanag ng iba? Ang malamig na sinag ng umaga ay pumasok sa bintana, ngunit hindi ito nagdala ng pag-asa kay Isabel. Sa halip, ang bawat guhit ng liwanag ay tila isang daliri na itinuturo ang kanyang pagkabigo. Sa gitna ng malawak na silid na dati ay puno ng kanyang mga pangarap, tanging isang maliit na maleta lamang ang nasa kanyang tabi. Ang mga aparador na dati ay naglalaman ng kanyang mga mamahaling terno ay wala ng laman. Tila isang bangkay na hinukay at ninakawan ng dangal. Habang dahan-dahang isinasara ni Isabel ang zipper ng kanyang maleta, narinig niya ang malulutong na tawanan mula sa ibaba. Ang boses ni Nicole ay tila isang matalas na kuko na kumakamot sa kanyang pandinig. Masigla at puno ng kapangyarihan sa loob ng bahay na hindi naman sa kanya. Bawat hakbang ni Isabel, pababa ng hagdanan ay tila pagpasan sa buong daigdig. Ang bigat ng kanyang mga paa ay hindi nanggagaling sa pagkapagod, kundi sa katotohanang sa bawat baitang na kanyang nilalagpasan ay iniiwan din niya ang 10 taon ng kanyang buhay na wala nang balikan. Sa paanan ng hagdan, naghihintay si Doña Aurora. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang paboritong silya, humihigop ng kape na tila ba ang nangyayari ay isang ordinaryong eksena lamang sa isang palabas. Tiningnan niya si Isabel mula ulo hanggang paa, isang tinging puno ng pangungutya at kawalan ng pagpapahalaga. Sinabi ni Doña Aurora na huwag nang magtangkang kumuha pa ng kahit anong gamit na hindi naman binili ng sariling pera ni Isabel. Ang bawat dekorasyon at kagamitan sa loob ng mansyong yon, ayon sa matanda, ay pag-aari na ngayon ng tunay na reyna ng tahanan. Isabel, make sure na wala kang naiwan na dumi rito. Ayaw ni Nicole ng bad vibes sa house. Ang wika ng matanda sa tunong tila ba isang katulong lamang ang kanyang kinakausap. Ang mga salitang ito ay bumaon sa puso ni Isabel, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang makita nila ang kanyang panghihina. Nanatiling tuwid ang kanyang likod, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, lampas sa mga taong pilit siyang binubura. Nang makarating siya sa malaking pinto ng mansyon, bumungad sa kanya ang isang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay o marahil ay nakikipagtulungan sa tadhana upang lalong ilubog si Isabel sa putik ng kahihiyan. Walang sasakyang naghihintay sa kanya. Ang mga susi ng kanyang kotse ay sa pilitan ng kinuha ni Ricardo kaninang madaling araw, sa pagsasabing ang kumpanya ang nagbayad para doon at wala siyang karapatang gamitin ito
Sa kanyang pag-alis, bit-bit ang kanyang maleta, lumabas si Isabel sa ulan. Ang malamig na tubig ay mabilis na tumagos sa kanyang suot na manipis na blusa. Dumadaloy sa kanyang mukha na tila mga luhang ayaw niyang ilabas. Ang bawat patak ng ulan ay humahalik sa semento. Lumilikha ng malamig na usok sa paligid ng kanyang mga paa habang naglalakad siya palabas ng subdivision. Ang mga gwardiya sa gate, na dati ay yumuyukod sa kanya ng may paggalang, ay tumitingin na ngayon sa kanya ng may halong awa at bulong-bulungan. Ang balita ng kanyang pagpapatalsik ay mabilis na kumalat. Tila isang apoy na tumutupok sa kanyang natitirang dangal. Pagkaraan ng mahabang oras ng paglalakad sa gilid ng highway, basang-basa at nanginginig sa ginaw, narating ni Isabel ang isang maliit at lumang apartment sa dulo ng isang masikip na eskinita sa Sampaloc. Ito ang tanging ari-arian na hindi alam ni Ricardo. Isang maliit na unit na minana niya sa kanyang lola at nanatiling nakasara sa loob ng maraming taon. Ang amoy ng alikabok at kalumaan ay sumalubong sa kanya. Ngunit sa paningin ni Isabel, ang bafong ito ay mas mabango pa kaysa sa mansyong puno ng kataksilan. Inilapag niya ang kanyang maleta sa sahig. Naupo siya sa isang lumang silya, hinahayaan ang kanyang basang buhok na pumatak sa kanyang mga balikat. Sa katahimikan ng maliit na silid, tanging ang tunog ng ulan sa bubong na yari sa yero ang maririnig. Isang mabilis at walang tigil na ritmo na tila ba isang paalala ng oras na nawala. Ngunit sa gitna ng kadiliman, kinuha ni Isabel ang kanyang laptop mula sa maleta. Ang screen nito ay nagbigay ng isang asul na liwanag sa kanyang mukha. Isang liwanag na nagmula sa mundo ng finance na dati niyang pinagharian. Binuksan niya ang isang folder na may password. Ang bawat numero, bawat graph, at bawat transaksyon na kanyang itinatago sa loob ng maraming taon ay muling nabuhay sa kanyang paningin. Ang kanyang mga daliri, na dati ay sanay sa paghawak ng sandok at pag-aayos ng mga bulaklak, ay mabilis na sumayaw sa keyboard. Ang talino na pilit niyang itinago upang hindi malampasan ang kanyang asawa ay muling nag-alab. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, isang device na matagal na niyang hindi ginagamit. May isang contact doon na tanging siya lamang ang nakakaalam. Sa bawat pagring, ang tibok ng kanyang puso ay sumasabay sa takbo ng mga numero sa screen. Nang sa wakas ay may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Isabel ay hindi na ang boses ng isang sawing may bahay. Ito ay boses ng isang mangangaso. Handa na ang lahat. Gisingin mo na ang Phoenix. Simulan na nating bilhin ang mga anino ni Ricardo. 10 taon akong naging anino, ngunit ang anino ang nagbibigay ng hugis sa liwanag. Ngayong wala na ang liwanag, oras na para ang anino naman ang maghari. Sa loob ng masikip na silid sa Sampaloc, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na kislap mula sa laptop ni Isabel. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng lumang papel at alikabok, ngunit para sa kanya, ito ang amoy ng kalayaan. Tinitigan niya ang kanyang kaliwang kamay. Mayroon pang maputing marka sa kanyang daliri kung saan dati ay nakasuot ang kanyang wedding ring, isang permanenteng paalala ng isang pangakong napako at isang buhay na kinalimutan. Sumagi sa kanyang gunita ang nakaraan, 10 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahong ang Luzon Finance ay isa lamang maliit na opisina na may 2 mesa at isang baradong banyo. Naalala ni Isabel ang gabing halos mawalan na sila ng pag-asa dahil sa isang pagkakamali ni Ricardo sa pag-compute ng mga buwis. Nakita niya ang asawa na nakasubsob sa mesa, umiiyak at handa ng sumuko. Sa halip na matulog, nanatiling gising si Isabel sa loob ng 48 oras. Inayos niya ang bawat numero, muling binuo ang financial model at gumawa ng paraan upang makalusot sila sa butas ng karayom. Nang dumating ang tagumpay, hinalikan siya ni Ricardo at sinabing siya ang kanyang lucky charm. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang lucky charm
ay naging isang dekorasyon na lamang at kalaunan ay naging isang pasanin. Kinuha ni Ricardo ang lahat ng papuri, lahat ng parangal at lahat ng kapangyarihan habang si Isabel ay dahan-dahang itinulak sa kusina upang magluto ng hapunan at mag-ayos ng mga kurtina. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Isabel. Ang bawat sakripisyo niya ay tila mga butil ng buhangin na tinangay ng malakas na alon ng kataksilan. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Ricardo. Sa bawat dokumentong nilagdaan nito, si Isabel ang bumuo ng mga estratehiya sa likod nito. Alam niya ang bawat kahinaan ng kumpanya, bawat madilim na sulok ng kanilang mga account, at bawat taong maaaring bilhin ang katapatan. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ng Luzon Finance, ang kapaligiran ay kabaligtaran ng katahimikan ni Isabel. Si Ricardo ay abalang naghahanap sa kanyang mga drawer, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagkalito. Nakatayo sa gilid si Nicole, pilit na nag-aayos ng kanyang buhok habang sinusubukang pakalmahin ng lalaki. Nasaan na ang Black Ledger, Nicole? Sinabi ko sa iyo na ihanda mo ang lahat para sa merger sa susunod na linggo. Ang bulyaw ni Ricardo. Ang tunog ng kanyang kamao na humahampas sa mesa ay umaling-awngaw sa buong silid na naging sanhi ng pagtalon ni Nicole sa gulat. Hindi ko alam, Ricardo. Akala ko ay nasa vault iyon. Tinanong ko ang mga sekretary, pero sabi nila si Isabel lang daw ang humahawak ng susi ng confidential na archive. Sagot ni Nicole sa tinig na tila malapit ng maiyak. Biglang natigilan si Ricardo. Ang malamig na katotohanan ay dahan-dahang gumapang sa kanyang batok. 10 taon siyang umasa kay Isabel para sa lahat ng mahahalagang detalye. Alam ni Isabel kung kailan dapat magbayad ng utang, kung sino ang dapat suyuin na investor, at kung nasaan ang bawat sentimo ng kanilang pondo. Sa kanyang pagmamadaling palitan si Isabel ng isang mas bata at mas masunuring babae, nakalimutan niyang ang utak ng kanyang kumpanya ay kakaalis lang bitbit ang isang lumang maleta. Bumalik ang eksena kay Isabel. Sa screen ng kanyang laptop, nakabukas ang isang trading platform. Gamit ang isang lihim na account sa pangalan ng kanyang yumaong lola, nagsimula siyang mag-short sell ng mga stocks ng Luzon Finance sa maliliit na halaga. Sapat na upang hindi mapansin agad, ngunit sapat na rin upang simulan ang pagguho ng presyo nito sa merkado. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan ng Maynila. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naalala niya ang sinabi ni Ricardo nung pinalayas siya, na wala siyang silbi sa labas ng kanilang bahay. Ricardo, akala mo ay tinanggalan mo ako ng tahanan. Bulong ni Isabel sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi mo alam, pinalaya mo lang ang leon mula sa kulungang ikaw mismo ang gumawa. Kinuha niya ang isang litrato nilang dalawa ni Ricardo mula sa kanyang bag, ang huling piraso ng kanilang nakaraan. Dahan-dahan niyang pinunit ang mukha ni Ricardo, iniwan ang kanyang sariling imahe na mag-isa at buo. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pag-ibig ay naging abo, at ang tanging natira ay ang apoy ng isang layuning hindi matitibag. Paano kaya haharapin ni Ricardo ang unang pagyanig ng kanyang imperyo nang wala ang babaeng laging sumasagip sa kanya? Ang talino ay hindi parang damit na kapag hinubad mo ay wala na. Ito ay nakaukit sa bawat hibla ng aking pagkatao at sa bawat numerong aking binubuo. Sa loob ng maliit na silid sa sampalok, ang ingay ng paligid, ang hiyawan ng mga bata sa kalsada, ang ingay ng mga sasakyang dumadaan, at ang tila humihingal na pag-ikot ng lumang bentilador sa kisame, ay unti-unting naglaho sa pandinig ni Isabel. Nakatuon ang kanyang buong pansin sa kislap ng monitor. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para sa isang asawang hindi marunong magpahalaga, ay nag-iba na ng ningning. Ito na ang ningning ng isang mangangaso na matiyagang naghihintay sa tamang pagkakataon.
Sa harap niya ay isang mangkok ng instant noodles na wala ng usok, malamig na at hindi na masarap kainin. Isang malaking kaibahan sa mga steak at mamahaling alak na nakasanayan niya sa mansyon. Ngunit habang hinihigop ni Isabel ang sabaw, tila ba mas malasang-malasa ito kaysa sa anumang handog ni Ricardo. Bawat lunok niya ay simbolo ng kanyang paninindigan na kaya niyang mabuhay kahit wala ang mga karangyang ipinagkait sa kanya. Ang bawat sentimo na natitira sa kanyang lihim na pitaka ay gagamitin niya ng may katuturan. Inilabas ni Isabel mula sa kanyang bag ang isang lumang notebook na may kupas na cover. Dito nakasulat ang mga estratehiyang binuo niya noong mga panahong hindi pa siya kinakalawang sa mundo ng stock market. Dito rin nakatala ang mga pangalan ng mga taong pinagkakautangan ng loob ni Ricardo, mga taong alam ni Isabel na hindi masaya sa pamamalakad ng asawa. Sa bawat pagbuklat niya ng pahina, tila binubuksan din niya ang isang lumang sugat na ngayon ay nagiging lakas. Sinimulan ni Isabel ang pag-set up ng kanyang bagong network. Hindi siya gagamit ng sarili niyang pangalan. Sa mundo ng digital finance, siya ay muling magiging si The Phoenix, ang misteryosong trader na kinatatakutan ng marami dahil sa bilis at talas ng mga desisyon nito sa merkado. Ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay nagbibigay ng matalim na tunog sa katahimikan ng gabi. Bawat karakter na lumalabas sa screen ay isang hakbang palapit sa kanyang kalayaan. Habang nagtatrabaho, sumagis sa kanyang isipan ang mukha ni Nicole. Naalala niya ang mapang-uyam ng ngiti ng dalaga at ang paraan ng paghawak nito sa kanyang asawa. Ngunit imbes na saktan, ang imaheng iyon ay nagbigay sa kanya ng malamig na determinasyon. Alam ni Isabel na si Nicole ay isang anay na unti-unting uubos sa kayamanan ni Ricardo mula sa loob. Kailangan lang ni Isabel na bigyan ng kaunting tulak ang domino upang gumuho ang lahat. May isang mahalagang dokumento na kailangang makuha ni Isabel, ang audit report, na nagpapatunay ng mga pekeng transaksyon ni Ricardo. Para sa mga luxury cars at alahas ni Nicole, alam niyang itinago ito ni Ricardo sa isang file na ang tanging susi ay ang petsa ng kanilang kasal. Isang mapait na irony na ang araw ng kanilang sumpaan ang siyang susi sa kanyang pagbagsak. Isang mensahe ang lumitaw sa kanyang screen mula sa isang encrypted contact. Handa na ang pondo para sa unang pagsalakay. Kailan tayo magsisimula? Sandaling natigil si Isabel. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa madilim na bahagi ng monitor. Hindi na niya nakikilala ang babaeng dati ay umiiyak sa gilid ng kama. Ang babaeng naroon ngayon ay may mga matang, tila nagniningas na uling. Ngayon, bulong niya sa hangin, habang ang kanyang daliri ay mariing pumindot sa enter key. Sa sandaling iyon, ang unang alon ng kanyang paghihiganti ay pinakawalan na sa dagat ng merkado. Isang maliit na pagyanig para sa Luzon Finance, ngunit para kay Isabel, ito ang simula ng isang tsunami. Habang ang buong mundo ay natutulog, isang bagong reyna ang dahan-dahang bumabangon mula sa dumi ng sampalok, handang bawiin ang koronang sa kanya naman talaga mula pa sa simula. Paano kaya matutulog ng mahimbing si Ricardo kung ang kanyang buong imperyo ay dahan-dahan ng kinakain ng isang aninong hindi niya makita? Kumusta ang buhay daga sa Sampaloc, Isabel? Balita ko, kahit pambili ng sabon ay wala ka na. Nakakaawa ka naman. Baka sa susunod ay sa bangketa ka na pulutin. Ang matinis na halakhak ni Nicole ay tila isang matalas na patalim na humihiwa sa katahimikan ng maliit na silid ni Isabel. Hawak ni Isabel ang kanyang lumang cellphone. Ramdam ang panginginig ng kanyang mga daliri habang nakikinig sa boses ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Sa kabilang linya, naririnig ni Isabel ang mahinang tugtog ng klasikal na musika at ang kalansing ng mga mamahaling kubyertos. Isang malinaw na palatandaan na kasalukuyang naghahapunan ang mga traidor sa mansyong dati ay sa kanya. Kasalukuyang nakaupo si Nicole sa mismong silya ni Isabel sa dining hall
Suot ang isa sa mga sutlang roba na naiwan ni Isabel. Sinabi ni Nicole ng may halong panunuya na ipinatapon na niya sa basurahan ang lahat ng mga gamit ni Isabel, kabilang na ang mga album ng larawan at ang mga paboritong libro nito. Ayon sa kanya, ang bawat sulok ng bahay ay kailangang linisin mula sa amoy ng isang talunang asawa. Ang lason sa bawat salita ni Nicole ay nanunuot sa pandinig ni Isabel, tila isang madilim na likido na pilit lumalason sa kanyang pagkatao. Huwag kang mag-alala, Isabel. Pagpapatuloy ni Nicole habang pinaglalaruan ang kanyang buhok. Alaga ko si Ricardo. Masaya siya sa piling ko dahil hindi ako katulad mo na laging nakakulong sa mga numero. At heto ang pinakamasarap na balita. Sa wakas, magkakaroon na siya ng tunay na pamilya. Ang baby na dinadala ko, ang magiging sentro ng lahat, at ikaw. Isang madilim na alaala na lang na mabilis na mabubura. Sa sampalok, napahigpit ang hawak ni Isabel sa gilid ng kanyang mesa. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa tindi ng emosyong pilit niyang sinusupil. Nais niyang sumigaw. Nais niyang murahin ang babaeng walang pakundangan kung manakit. Ngunit alam ni Isabel na iyon ang nais mangyari ni Nicole. Ang makita siyang hapo at talunan sa halip na sumabog. Huminga ng malalim si Isabel. Pinakinggan niya ang bawat insulto bilang isang gasolina na magpapanatili sa apoy ng kanyang determinasyon. Isang mabilis na hakbang ang narinig ni Isabel sa background ng tawag. Sinundan ng boses ni Ricardo na tinatawag si Nicole ng may lambing. Ang boses na yon, na dati ay bumubulong ng pag-ibig sa kanyang pandinig, ay masakit pa ring pakinggan kahit na alam niyang wala na itong katotohanan. Binaba ni Nicole ang telepono nang hindi man lang naghihintay ng sagot. Iniwan si Isabel sa gitna ng isang nakabibinging katahimikan. Binitawan ni Isabel ang cellphone sa ibabaw ng kama. Tumayo siya at lumapit sa maliit na lababo upang hugasan ang kanyang mukha. Ang tubig na dumampi sa kanyang balat ay malamig, ngunit ang kanyang dugo ay kumukulo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa basag na salamin. Nakita niya ang isang babaeng sugatan? Oo. Ngunit nakita rin niya ang isang babaeng wala nang takot mawalan. Bumalik siya sa kanyang laptop. Sa gitna ng kanyang galit, isang bagong balita ang lumabas sa financial news portal. Ang Luzon Finance ay nagpaplano ng isang malaking investment sa isang real estate project sa Cavite. Isang proyektong alam ni Isabel na puno ng panganib at posibleng isang front lamang para sa ilegal na gawain ni Ricardo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam ni Isabel ang lason na itinatanim ni Nicole sa buhay ni Ricardo at alam din niya na ang lasong ito ang mismong magpapabagsak sa kanila. Ang pekeng pagbubuntis na ipinagmamalaki ni Nicole ay isang sugal na tiyak na may katapat na kabayaran. Magpakasaya ka sa trono mo, Nicole, bulong ni Isabel habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa graph ng stocks na unti-unti nang nagpapakita ng irregularidad. Dahil ang tronong inagaw mo ay gawa lamang sa baraha. Isang malakas na ihip ko lang, guguho ang lahat sa paanan ko. Ngunit sa likod ng kanyang katapangan, may isang lihim na tanong na pilit bumabagabag sa kanya. Hanggang kailan kayang tiisin ni Isabel ang ganitong uri ng sakit bago siya tuluyang lamunin ng dilim ng paghihiganti? Ang isang kahoy ay madaling mabali, ngunit ang isang bigkis ng mga patpat ay may lakas na kayang dumaing sa harap ng bagyo. Naglalakad si Isabel sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa gilid ng Quiapo, kung saan ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang halimuyak ng mga bulaklak sa tapat ng simbahan ay naghahalo sa hangin. Ang init ng semento ay tumatagos sa manipis na suwelas ng kanyang lumang tsinelas, ngunit hindi niya ito pinapansin. Mayroon siyang pakay na mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling kaginhawaan. Sa dulo ng isang makitid na bangketa, nakita niya ang isang lalaking may katandaan na nakaupo sa isang maliit na bangko habang naglilinis ng mga sapatos. Siya si Mang Tonyo. Sa loob ng 5 taon,
Siya ang naging pinakamapagkakatiwalaang messenger ng Luzon Finance. Siya ang nakakaalam ng bawat pasikot-sikot ng mga dokumento, bawat opisina ng mga investor, at bawat lihim na mensaheng ipinapadala ni Ricardo. Ngunit noong nakaraang buwan, tinanggal siya sa trabaho nang walang anumang benepisyo dahil lamang sa aksidente niyang narinig ang isang usapan ni Ricardo at Nicole tungkol sa paglilipat ng pondo sa ibang bansa. Nang makita ni Mang Tonyo si Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Agad siyang tumayo at mabilis na pinunasan ang kanyang maruming kamay sa kanyang pantalon. Ang paggalang sa kanyang mga mata ay hindi nagbago. Kahit na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang marangyang asawa ng kanyang dating amo. Ma'am Isabel, kayo nga ba talaga yan? Bakit kayo narito sa ganitong lugar? Ang tanong ni Mang Tonyo sa tinig na puno ng pag-aalala. Ang boses niya ay nanginginig. Tila hindi makapaniwala na ang babaeng dati ay nagbibigay sa kanya ng bonus tuwing Pasko ay naroon. Kasama niya sa initan. Ngumiti si Isabel, isang ngiting may halong pait at pag-asa. Inaya niya si Mang Tonyo sa isang malapit na karinderya. Umorder siya ng 2 tasa ng mainit na kape at ilang pirasong pandesal. Doon, sa gitna ng ingay ng mga tricycle at sigawan ng mga tinderong dumadaan, ay muling nagtagpo ang 2 kaluluwang kapwa, itinapon ng isang sistemang walang puso. Habang pinaghahati ni Isabel ang pandesal, dahan-dahan niyang kinuwento kay Mang Tonyo ang nangyari sa kanya. Hindi niya itinago ang kanyang pagkatalo, ngunit mas binigyang diin niya ang kanyang planong pagbawi. Nakita ni Isabel ang pag-igting ng panga ni Mang Tonyo habang nakikinig. Ang galit ng matanda para sa sarili niyang sinapit ay naging mas matindi nang malaman ang ginawa ni Ricardo sa asawa nito. Ma'am, hindi lang ako ang tinanggal, bulong ni Mang Tonyo habang nakatingin sa kanyang tasa ng kape. Si Mr. Bautista mula sa accounting, si Aling Nena na head ng janitorial, at maging ang 3 batang analyst na kinuha niyo noon. Lahat kami, pinalitan ng mga bataan ni Nicole. Mga taong walang alam sa trabaho, basta malakas lang kay Ma'am Nicole. Naramdaman ni Isabel ang isang kislap ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa. Mayroong isang hukbo ng mga pinagkaitan na naghihintay lamang ng isang pinuno. Ang bawat pangalang binanggit ni Mang Tonyo ay mga taong may sariling hinanakit at, higit sa lahat, mga taong may hawak na piraso ng katotohanan tungkol sa mga maling gawain sa loob ng Luzon Finance. Sa sandaling iyon, kinuha ni Mang Tonyo ang isang lumang supot mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay may isang maliit na flash drive na nakabalot sa plastic. Inilapit niya ito kay Isabel nang may pag-iingat. Tila ba ito ay isang banal na relikya? Bago ako lumabas ng building noong huling araw ko, may isang envelope na iniwan si Mr. Bautista sa mesa ko. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa inyo kapag nahanap ko kayo. Hindi ko alam ang laman niyan, ma'am. Pero sabi niya, ito raw ang magsisilbing susi sa pintong hindi kailanman mabubuksan ni Ricardo. Ang wika ni Mang Tonyo. Naramdaman ni Isabel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang bigat ng maliit na gamit sa kanyang palad ay tila mas mabigat pa kaysa sa kanyang buong maleta. Ito ang simula ng kanyang alyansa. Ang mga taong itinuring na maliit at walang halaga. Ni Ricardo ang siyang magiging mga anay na uubos sa kanyang pundasyon. Nagpaalam si Isabel kay Mang Tonyo nang may panibagong lakas. Habang naglalakad siya pabalik sa Sampaloc, ang ingay ng lungsod ay tila naging isang musika ng digmaan sa kanyang pandinig. Alam niya na ang bawat hakbang niya ay sinusubaybayan na ng mga anino ng nakaraan. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng kanyang apartment, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa dilim. Isang lalaking nakasuit ang lumabas at lumapit sa kanya. Ang lalaking ito ay hindi galing kay Ricardo, ngunit ang titig nito ay nagpapahiwatig na mayroon itong dalang balita na maaring magpabago sa takbo ng lahat. Sino ang lalaking ito
At paano niya nalaman ang lihim na lungga ni Isabel? Ang bawat numero ay may kwento, at ang bawat kwentong itinatago sa dilim ay tiyak na hahanap ng paraan upang masilayan ang liwanag. Napatigil si Isabel sa tapat ng madilim na pasilyo ng kanyang apartment. Ang malamig na hangin galing sa kalsada ay tila nanunuot sa kanyang balat habang nakatitig sa lalaking nakatayo sa tabi ng itim na sasakyan. Ang anino nito ay mahaba at tila bumabalot sa maliit na espasyong namamagitan sa kanila. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang tunog ng malalayong busina ng mga sasakyan at ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa isang tumatagas na tubo sa itaas ang bumabasag sa katahimikan. Ma'am Isabel, huwag kayong matakot. Ako ito, si Mateo. Ang wika ng lalaki habang dahan-dahang humahakbang patungo sa liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya. Nakaramdam ng kaunting ginhawa si Isabel nang makilala ang mukha nito. Si Mateo ay isa sa mga pinakamagaling na IT specialist na personal niyang kinuha noon para sa Luzon Finance. Si Mateo ang lalaking tahimik ngunit tapat, ang lalaking hindi marunong magsinungaling sa harap ng mga code at data. Tulad ni Mang Tonyo, baka sa mukha ni Mateo ang pagod at ang bigat ng kawalan ng katarungan. Sinabi nito na matapos ang sapilitang pagpapaalis kay Isabel, naging impyerno ang kumpanya dahil sa mga imposibleng utos ni Nicole na walang basehan sa teknolohiya at seguridad. Pumasok sila sa loob ng maliit na silid ni Isabel. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng kanyang laptop, isinalpak ni Isabel ang flash drive na ibinigay ni Mang Tonyo. Ang tunog ng pag-ikot ng prosesor ng computer ay tila isang mabilis na tibok ng puso sa loob ng tahimik na silid. Nang bumukas ang mga file, bumungad sa kanila ang isang listahan ng mga transaksyong hindi dumaan sa tamang proseso. Mga ghost projects sa Cavite na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Ito ang hinahanap ni Ricardo, ma'am ni bulong ni Mateo habang itinuturo ang isang folder na may pangalang Project Golden Age. Hindi ito real estate project. Ito ay isang malaking money laundering scheme na nakapangalan sa mga kamag-anak ni Nicole sa probinsya. Kapag pumutok ito, hindi lang bagsak ang kumpanya, kulungan ang bagsak ni Ricardo. Naramdaman ni Isabel ang isang matinding panginginig sa kanyang kalamnan. Hindi niya akalain na aabot sa ganito ang kasakiman ng lalaking minahal niya ng 10 taon. Ang bawat sentimong pinaghirapan niyang ipunin para sa kinabukasan ng kanilang pamilya ay winawaldas lamang sa mga ilegal na gawain upang mapanatili ang marangyang buhay ni Nicole. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ni Isabel ang isang kakaibang talas ng isip. Ito ang pagkakataong hinihintay niya. Sinimulan niyang i-analyze ang stock movement ng Luzon Finance. Dahil sa takot ng mga investors sa mga kumakalat na chismis tungkol sa merger, dahan-dahang bumababa ang halaga ng shares. Ito ang perpektong sandali para sa Phoenix na kumilos. Sa tulong ng mga technical skills ni Mateo, nagsimulang bumili si Isabel ng maliliit na porsyento ng stocks gamit ang iba't ibang dummy accounts na hindi masusubaybayan ni Ricardo. Ang bawat transaksyon ay tila isang tahimik na patak ng lason sa baso ni Ricardo. Hindi nakamamatay sa simula, ngunit unti-unting uubos sa kanyang lakas. Ma'am, bakit hindi pa natin ilabas ang mga dokumentong ito sa media? Tanong ni Mateo nang may halong pagtataka. Tumingin si Isabel sa bintana, kung saan makikita ang malalayong ilaw ng mga gusali sa Makati. Dahil kung gagawin natin yan ngayon, masisira ang kumpanya at maraming inosenteng empleyado ang mawawalan ng trabaho. Gusto kong makuha ang kontrol bago ang pagbagsak. Gusto kong makita ang mukha ni Ricardo kapag nalaman niyang ang babaeng itinapon niya ang may-ari ng bawat hibla ng kanyang hininga sa negosyo. Habang lumalalim ang gabi, ang unang hakbang ng pagbawi ni Isabel ay naging isang ganap na operasyon. Ang Phoenix
ay hindi na lamang isang pangalan. Ito ay naging isang puwersang kumikilos sa ilalim ng lupa. Dahan-dahang binubutas ang pundasyon ng Luzon Finance. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng marangyang opisina ni Ricardo, isang alarma ang tumunog sa kanyang computer. Isang hindi kilalang buyer ang mabilis na humahigop sa mga stocks na inilalabas ng mga natatakot na investors. Hinampas ni Ricardo ang kanyang mesa. Ang tunog nito ay tila isang putok ng baril sa loob ng tahimik na opisina. Sino ang Phoenix na ito? At bakit tila alam niya ang bawat galaw ko? Ang pangamba sa mga mata ni Ricardo ay ang unang tagumpay ni Isabel. Ngunit isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang biglang dumating sa cellphone ni Isabel. Alam ko kung nasaan ka, Phoenix. Mag-ingat ka sa iyong nilalaro. Napatigil ang paghinga ni Isabel. Hindi pa siya tapos sa kanyang unang hakbang, ngunit tila may isa pang kalaban na mas mabilis kaysa sa kanya. Ang pinakamalaking pagkakamali ng isang magnanakaw ay ang maniwala na ang kanyang ninakaw ay kanya na habang buhay, habang ang tunay na nagmamay-ari ay naghihintay lamang sa dilim. Nakatitig si Isabel sa screen ng kanyang cellphone. Ang liwanag nito ay tila tumutusok sa kanyang mga mata sa gitna ng kadiliman ng silid. Ang mensaheng nanggaling sa hindi kilalang numero ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. Alam ko kung nasaan ka, Phoenix. Mag-ingat ka sa iyong nilalaro. Naramdaman ni Isabel ang mabilis na pagdaloy ng kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit sa halip na magtago, mas lalong humigpit ang kanyang hawak sa telepono. Hindi siya pwedeng tumalikod ngayon. Ang bawat hakbang na kanyang ginawa mula nang lumabas siya sa mansyon ay para sa sandaling ito. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ng Luzon Finance, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Nicole ay humahalo sa amoy ng sigarilyong kanina pa hinihitit ni Ricardo. Nakatayo si Nicole sa harap ng malaking salamin. Pinagmamasdan ang kanyang sarili habang hinahaplos ang kanyang tiyan na wala pa namang bakas ng paglaki. Ngunit ang kanyang muka ay hindi kakikitaan ng saya. Puno ito ng pagkainis dahil sa hindi pagpansin ni Ricardo sa kanyang mga hiling. Ricardo, kailangan natin ng dagdag na pondo para sa renovation ng nursery at gusto ko yung interior designer na kinuha ni Doña Sofia. Ang wika ni Nicole sa tonong tila naguutos. Huwag mong sabihing nagtitipid ka na naman. Para ito sa anak natin, sa magiging tagapagmana mo. Hindi sumagot si Ricardo. Nakatitig lamang siya sa kanyang computer screen, pinapanood ang bawat paggalaw ng stocks ng kumpanya. Ang presyo ng shares ay tila isang pasyenteng naghihingalo, tumataas ng bahagya, ngunit mabilis na bumabagsak sa bawat oras. Ang misteryosong buyer na tinatawag na Phoenix ay tila may walang hanggang pondo. Hinihigop ang bawat piraso ng kumpanyang dahan-dahan nang bumibitaw ang mga investors. Nicole, tumahimik ka muna. Hindi mo ba nakikita? May sumasabotahe sa atin. Ang bulyaw ni Ricardo. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang pagputok ng kanyon sa loob ng tahimik na silid. Ang Project Golden Age ay gipit na. Ang mga bangko ay nagsisimula ng magtanong tungkol sa mga dokumentong hindi ko mahanap. At kung hindi natin mahahanap ang Black Ledger na nawala, kasabay ni Isabel, lahat tayo ay babagsak sa kangkungan. Nang marinig ang pangalan ni Isabel, sumilay ang isang mapait na ngiti sa mga labi ni Nicole. Lumapit siya kay Ricardo at inilapat ang kanyang mga kamay sa balikat ng lalaki. Isang kilos na tila nagbibigay ng ginhawa, ngunit puno ng lason. Sinabi ni Nicole na hindi dapat intindihin si Isabel dahil isa lamang itong pasahang itinapon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman din ni Nicole ang isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag. Isang takot na ang babaeng binaliwala nila ay ang mismong dambuhalang lalamon sa kanila. Bumalik ang eksena sa sampalok. Sa tulong ni Mateo, sinimulan ni Isabel na bakasin
kung saan nanggaling ang nananakot na mensahe. Ang bawat linya ng code na tinitingnan ni Mateo ay tila isang maze na walang katapusan. Ngunit isang bagay ang naging malinaw. Ang signal ay nanggaling sa loob mismo ng gusali ng Luzon Finance. Ma'am, may nagmamasid sa atin mula sa loob. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pangamba. At hindi ito si Ricardo. Ang taong ito ay mas bihasa sa pagtatago ng bakas. Naramdaman ni Isabel ang isang kakaibang pakiramdam. Mayroon pa bang ibang taong may galit kay Ricardo? O baka naman ang alyansa na kanyang binuo ay mayroon ng lamat? Tiningnan niya ang flash drive na ibinigay ni Mang Tonyo. Doon, nakita niya ang isang file na hindi niya napansin kanina. Isa itong confidential na payroll list. Isang listahan ng mga taong binabayaran ni Ricardo upang manahimik. At sa gitna ng mga pangalan, nakita ni Isabel ang isang pamilyar na pangalan na nagpabilis sa kanyang paghinga. Isang taong itinuring niyang kaibigan, isang taong naging saksi sa kanyang mga paghihirap, ay isa pala sa mga tumatanggap ng dugo mula sa kumpanya upang manatiling nakapikit ang mga mata. Ang kataksilan ay hindi lamang pala nagmula sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa mga taong inaakala niyang kakampi niya. Sa sandaling iyon, isang malakas na katok ang narinig sa pintuan ng kanyang unit. Ang tunog ay hindi nagmamadali, ngunit bawat pagtama ng kamao sa kahoy ay tila isang banta. Nagkatinginan sina Isabel at Mateo. Dahan-dahang tumayo si Isabel. Kinuha ang isang mabigat na plorera sa gilid at lumapit sa pinto. Sino ang nasa labas? Ang taong nagpadala ng mensahe o ang taong magdadala sa kanya sa susunod na antas ng kanyang paghihiganti? Ang pinakamatinding sugat ay hindi nanggagaling sa harapang tagaan, kundi sa isang yakap na may nakatagong patalim sa likuran. Nanatiling nakatayo si Isabel sa likod ng pinto. Ang kanyang paghinga ay tila isang mabilis na kumpas ng relo sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang mabigat na plorera sa kanyang kamay ay tila naging bahagi na ng kanyang mga daliri, isang simbolo ng kanyang pagiging laging handa sa anumang panganib. Ang bawat katok mula sa labas ay tila isang paalala na wala nang ligtas na lugar sa mundong ito para sa isang babaeng naghahangad ng katarungan. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, hindi isang kaaway ang bumungad sa kanya, kundi si Attorney Aris, ang lalaking nakita niya sa payroll list ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay pagod at ang kanyang mamahaling suit ay gusot na. Malayo sa imahe ng isang matagumpay na abogado na dati ay laging nasa tabi ni Ricardo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Isabel, itinaas ni Aris ang kanyang dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko. Huwag kang matakot, Isabel. Alam kong nakita mo ang pangalan ko sa listahan. Ang simula ni Aris, ang kanyang boses ay paos at puno ng pagsisisi. Tinanggap ko ang pera ni Ricardo. Hindi para pagtaksilan ka, kundi para magkaroon ng sapat na pondo upang protektahan ang mga taong binalak niyang ipatapon sa kangkungan. Ang bawat sentimong galing sa kanya ay ginamit ko para sa mga secret severance packages ng mga empleyadong tinanggal niya nang walang laban. Naramdaman ni Isabel ang unti-unting pagluwag ng kanyang pagkakahawak sa plorera. Ang pagdududa na tila isang lason sa kanyang isipan ay dahan-dahang humuhupa, ngunit ang sakit ng kawalan ng tiwala ay nananatili pa rin. Pumasok si Aris sa loob at inilapag ang isang makapal na folder sa mesa. Isang folder na naglalaman ng mga orihinal na titulo ng mga lupain sa Cavite na pilit na kinukuha ni Ricardo sa ilalim ng Project Golden Age. Isabel, hindi lang ikaw ang biktima rito. Pagpapatuloy ni Aris habang nakatingin sa mga mata ni Isabel. Ang kumpanyang binuo niyo ay naging isang dambuhalang linta na sumisip-sip sa buhay ng mga maliliit na tao. At ngayon, si Nicole ang may hawak ng renda. Siya ang nag-uudyok kay Ricardo na gumawa ng mga desisyong lalong maglulubog sa inyo
sa utang. Sa gitna ng usapang ito, isang golden moment ang naganap. Nakita ni Isabel ang kanyang sariling refleksyon sa ibabaw ng makintab na mesa. Isang babaeng may mga mata na tila malalim na dagat, payapa sa labas, ngunit may nagngangalit na bagyo sa ilalim. Inabot niya ang isang basong tubig at dahan-dahang uminom. Isang simpleng kilos na tila nagbabalik sa kanyang pagkatao bago ang lahat ng gulo. Napagtanto niya na sa kabila ng lahat ng dumi ng mundo ng negosyo, mayroon pa ring mga taong tulad ni Aris na pumipili sa tama, kahit na kailangan nilang magsuot ng maskara ng kataksilan. Samantala, sa loob ng mansyon, ang tensyon sa pagitan ni Ricardo at Nicole ay umabot na sa sukdulan. Ang ingay ng mga gamit na ibinabato ni Nicole ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, tila isang serye ng maliliit na pagsabog sa gitna ng gabi. Galit si Nicole dahil hindi maibigay ni Ricardo ang hinihingi niyang luho para sa kanyang nalalapit na kaarawan. Ang pagmamahalan na dati ay tila apoy na nagbabaga ay naging isang abo na lamang na hinihipan ng hangin ng kasakiman. "Wala ka ng silbi, Ricardo!" Ang sigaw ni Nicole. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng galit. "Kung hindi mo kayang ibigay ang gusto ko, baka mas mabuti pang humanap ako ng taong kayang gawin yun. Akala ko ba ikaw ang hari ng finance? Bakit tila takot na takot ka sa isang phoenix na hindi mo naman kilala?" Ang mga salitang ito ay tila isang sampal sa pagkatao ni Ricardo. Napaupo siya sa gilid ng kanilang kama. Ang kanyang mga kamay ay nakasubsob sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang takot na nararamdaman niya ay hindi lamang dahil sa pagkawala ng pera, kundi dahil sa katotohanang ang babaeng pinili niya ay hindi kailanman magiging katulad ni Isabel, isang babaeng marunong magmahal ng walang kapalit. Bumalik ang eksena sa sampalok. Sa tulong ni Mateo at Aris, sinimulan ni Isabel ang huling yugto ng kanyang pagsalakay. Ang bawat piraso ng ebidensya ay handa na, at ang bawat dummy account ay puno na ng bala ng mga stocks. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, isang tawag ang dumating sa cellphone ni Isabel mula sa isang ospital. "Ma'am Isabel, ito po ang San Lorenzo Medical Center. Ang inyo pong ina ay itinakbo rito. Critical po ang kanyang kondisyon at kailangan ng agarang operasyon." Napatigil ang mundo ni Isabel. Ang kanyang ina, ang tanging taong nagbigay sa kanya ng lakas, ay nasa panganib. At ang lalong nagpabilis sa tibok ng kanyang puso ay ang katotohanang tanging si Ricardo lamang ang may kontrol sa health insurance at mga pondo ng kanyang pamilya na sadyang ipinapris nito. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa dilim. Alam ni Isabel na ito ay hindi isang aksidente. Ito ay isang bitag upang pilitin siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Paano pipiliin ni Isabel ang pagitan ng kanyang paghihiganti at ang buhay ng kanyang minamahal na ina? Amatanmat, pera lang ang kailangan para mabuhay ang nanay mo, Isabel. Isang pirma mo lang ang katapat nito at lahat ng bill sa ospital na ito ay mawawala na parang bula. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing tulis ng karayom na itinusok sa ugat ng kanyang ina. Nakatayo ang matanda sa lobby ng ospital, suot ang kanyang mamahaling alahas na tila kumikinang sa gitna ng paghihirap ni Isabel. Sa likod ng glass window ng intensive care unit, nakikita ni Isabel ang kanyang nanay Maring, ang babaeng nagkayod kalabaw upang mapag-aral siya, ang babaeng tanging naging sandigan niya nang talikuran siya ng lahat. Ang puting kumot na bumabalot sa matanda ay tila isang babala ng kamatayan, at ang bawat mabagal na pag-akyat baba ng dibdib nito ay nakadepende sa mga makinang dahan-dahang pinapatay ng kawalan ng pondo. Naramdaman ni Isabel ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang bawat hakbang ng mga nurse at doktor sa pasilyo ay tila mga yabag ng paparating na hatol. Ang amoy ng alkohol at gamot ay sumasakal sa kanya, nagpapaalala na sa mundong ito
Ang buhay ay may katumbas na halaga sa bangko. Sinabihan siya ng hospital administrator na ang health insurance na nakapangalan sa Luzon Finance ay binawi na ni Ricardo at ang bawat minuto ng pananatili ng kanyang ina sa ICU ay nagdaragdag ng halagang hindi kayang bayaran ng isang taong nakatira sa Sampaloc. Bakit niyo ginagawa ito? Ang tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong na daing. Ang kanyang lalamunan ay masakit. Tila may mga bubog siyang nilulunok sa bawat salitang lumalabas. Ina ko siya, Doña Aurora. Wala siyang kinalaman sa galit niyo sa akin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Lumapit ito kay Isabel at hinawakan ng kanyang baba. Isang kilos na tila nagpapakita ng pagkalinga ngunit puno ng lason. Business is business, Isabel. Tinuruan ka ni Ricardo, hindi ba? You have something he wants, the information about the hidden accounts and the files you took. Ibigay mo lang ang lahat at ililipat natin ang nanay mo sa pinakamagandang suite. Huwag kang maging matigas, baka sa huli, pati ang bangkay niya ay hindi mo makuha. Sa sandaling iyon, ang golden moment ay naganap ng hawakan ni Isabel ang malamig na kamay ng kanyang ina sa pamamagitan ng salamin. Isang maliit na haplos na hindi nararamdaman ng matanda, ngunit nagbigay kay Isabel ng isang uri ng lakas na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa pag-ibig. Napagtanto niya na ang katarungang ipinaglalaban niya ay walang silbi kung kapalit nito ay ang buhay ng taong nagbigay sa kanya ng hininga. Ngunit alam din niya na kapag sumuko siya ngayon, habang buhay na silang magiging alipin ng kasamaan ni Ricardo. Bumalik siya kay Mateo at Aris na naghihintay sa labas ng ospital. Ang mga mata ni Mateo ay puno ng pag-aalala, habang si Aris ay tila may binubunot na solusyon mula sa kanyang kumpidensyal na network. Sinabi ni Aris na may isang paraan upang makakuha ng pondo nang hindi ginagamit ang Phoenix account, ngunit ito ay nangangahulugan ng pagsusugal sa huling pondo ni Isabel na inilaan para sa final takeover. Gawin niyo. Ang utos ni Isabel, ang kanyang mga mata, ay nanunumbalik ang ningning ng isang reyna. Iligtas niyo ang nanay ko, pero siguraduhin niyo rin na ang bawat sentimong ibabayad natin sa ospital na ito ay magmumula sa mga personal na secret dividends ni Ricardo na hindi niya alam na na-access na natin. Isang mapait na laro ng chess ang naganap sa loob ng sumunod na 2 oras. Habang kampante si Doña Aurora sa lobby, lingid sa kanyang kaalaman na ang bawat pag-swipe ng card para sa deposito ng operasyon ay galing sa sariling bank account ni Ricardo na binutas na nina Mateo at Aris. Ang perang pilit na ipinagkait ni Ricardo ay siya ring gagamitin upang iligtas ang buhay ng biyenang binaliwala niya. Nang matanggap ng ospital ang kumpirmasyon ng bayad, namutla si Doña Aurora. Isang tawag mula kay Ricardo ang bumulaga sa kanya. Mama, may nagnanakaw sa personal savings ko. Halos 5 milyon ang nawala sa loob lang ng 1 minuto. Napatingin si Doña Aurora kay Isabel na ngayon ay mahinahon nang nakaupo sa bench. Walang bakas ng takot, tanging isang malamig na determinasyon. Tumingin si Isabel sa matanda at dahan-dahang tumayo. Doña Aurora, ang perang pambayad sa operasyon ng nanay ko ay galing na sa bulsa ng anak niyo. Ang wika ni Isabel sa tonong tila nagkukwento lamang ng panahon. Hindi niyo ako kailangang takutin dahil sa bawat oras na sinusubukan niyo akong apakan, mas lalo ko lang napapatunayan na ang buong buhay niyo ay hawak ko na sa aking mga palad. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang masamang balita ang dumating mula sa monitor ng ICU. Ang ritmo ng makinang nagbibilang ng hininga ng kanyang ina ay biglang bumilis. Lumilikha ng isang kaguluhan sa loob ng silid. Ang mga nurse ay mabilis na tumakbo patungo sa kama ng kanyang nanay Maring. Isabel, ang nanay mo, ang sigaw ni Mateo. Napatigil ang puso ni Isabel. Sa likod ng tagumpay laban sa pera,
Tila ang tadhana naman ang humahamon sa kanya. Ma'am, itigil na natin ang operasyon. Ang katawan ni Nanay Maring ay hindi na tumatanggap ng anesthesia at ang kanyang puso ay dahan-dahan ng sumusuko sa gitna ng laban. Ang mga salitang iyon mula sa doktor ay tila isang malakas na sampal na nagpabingi sa buong mundo ni Isabel. Nakatayo siya sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na salamin ng ICU habang pinapanood ang kaguluhan sa loob. Ang bawat mabilis na paggalaw ng mga nurse, ang pag-akyat baba ng mga balikat ng doktor na nagsasagawa ng CPR at ang nakatutulig na katahimikan ng kanyang sariling puso ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Sa kabila ng lahat ng perang ninakaw niya mula kay Ricardo, sa kabila ng lahat ng talino at estratehiya, narito siya ngayon, isang anak na walang magawa, kundi panoorin ang huling paghinga ng kanyang tanging kayamanan. Isang matinding panginginig ang bumalot sa kanyang buong katawan. Naramdaman ni Isabel ang paglambot ng kanyang mga binti. Ang kanyang likod ay sumandal sa pader habang dahan-dahang dumadausdos pababa hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Ang kanyang paningin ay lumabo. Hindi dahil sa luha na ayaw pa rin kumawala, kundi dahil sa tindi ng sakit na tila sumasakal sa kanyang bawat hininga. Ang bawat segundo ay tila isang taon at ang bawat tunog ng mga kagamitang medikal sa loob ay tila isang mabilis na pagbilang patungo sa katapusan. Sa kabilang dulo ng pasilyo, naroon pa rin si Doña Aurora, nakatayo ng matuwid at tila pinapanood ang kanyang paghihirap ng may halong tagumpay. Ang matanda ay naglabas ng panyo upang punasan ang kanyang mukha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa inis sa tagal ng pangyayari. Sinabi ng matanda sa kanyang kasamang gwardiya na kung mamamatay naman pala ang biyena ni Ricardo, ay sana ay hindi na sila nag-aksaya pa ng pondo sa operasyon. Ang bawat salita ni Doña Aurora ay tila mga lason na pilit na pumapasok sa sugatang kaluluwa ni Isabel. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang golden moment ang naganap. Nakita ni Isabel sa sahig ang isang maliit na rosaryo na yari sa kahoy, ang rosaryong laging hawak ng kanyang nanay, Maring tuwing gabi, habang ipinagdarasal ang tagumpay ni Isabel. Pinulot niya ito, ang bawat butil ng kahoy ay tila nagbibigay ng isang uri ng init sa kanyang nanlalamig na palad. Naalala niya ang boses ng kanyang ina, ang boses na laging nagsasabing ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakabilis tumakbo, kundi sa kung paano ka bumabangon matapos ang bawat pagkadapa. Dahan-dahang tumayo si Isabel. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ay naging kasing talas ng isang espada. Nilapitan niya ang doktor na lumabas mula sa ICU na may malungkot na mukha. Bago pa man makapagsalita ang doktor, hinawakan ni Isabel ang braso nito ng may matinding otoridad. Doc, hindi siya susuko. At hindi rin ako susuko. Gamitin niyo ang lahat ng makabagong teknolohiya, kahit gaano pa kamahal. Ang pondo ay hindi problema. Buhayin niyo ang nanay ko dahil siya ang tanging saksi sa muling pagbangon ng isang reyna. Ang wika ni Isabel sa tinig na hindi nanginginig. Isang tinig na tila nag-uutos maging sa kamatayan na umatras muna. Habang bumabalik ang mga doktor sa loob para sa huling pagtatangka, lumapit si Isabel kay Doña Aurora. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naging isang battleground. Tiningnan ni Isabel ang matanda mula ulo hanggang paa. Isang tingin na nagpaliit sa presensya ng biyenan. Doña Aurora, sabihin mo kay Ricardo, ang bawat sentimong nawala sa kanya ngayon ay barya pa lamang kumpara sa halagang kukunin ko sa kanya sa susunod na linggo. Ang bulong ni Isabel, ang bawat salita ay tila isang sumpa. At tungkol kay Nicole, pakisabi sa kanya na ihanda na niya ang kanyang mga gamit. Dahil ang nursery na ipinapagawa niya, doon ko itatapon ang lahat ng basura ng Luzon Finance bago ko sunugin ang kumpanyang yon sa harap niyo. Isang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Isabel
mula kay Mateo. Ma'am, natunto na ni Ricardo ang IP address ng transaksyon sa ospital na ito. Papunta na siya riyan kasama ang mga abogado at pulis. Kailangan na nating umalis. Napatigil si Isabel. Ang kanyang ina ay nasa loob pa ng ICU, nag-agaw buhay at ang kanyang kaaway ay paparating na upang tuluyang tapusin siya sa harap ng kanyang naghihingalong ina. Bakit sa tuwing nananalo si Isabel sa isang laban, tila may mas malaking dambuhala na naghihintay sa susunod na kanto? Paano niya poprotektahan ang kanyang nanay kung ang katarungan ay tila laging nakapanig sa mga may kapangyarihan? Iposas niyo ang babaeng yan. Ninakawan niya ako ng milyon-milyong piso at hindi ko hahayaang makatakas siya matapos niyang bastusin ang pangalan ko. Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital, tila isang kulog na bumasag sa huling kapayapaang pinanghahawakan ni Isabel. Pumasok si Ricardo kasama ang 2 pulis at isang lalaking nakabarong na mukhang abogado ng kumpanya. Sa likod nila, nakasunod si Nicole na may hawak na panyo sa kanyang ilong, tila nandidiri sa amoy ng pampublikong pasilidad. Ang bawat mabigat na hakbang ng mga pulis sa makintab na sahig ay tila mga huling segundo ng kalayaan ni Isabel. Nakatayo si Isabel sa tapat ng pinto ng ICU. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa kahoy na rosaryo ng kanyang ina. Ang kaibahan ng sitwasyon ay isang malupit na biro. Sa loob ng silid, ang kanyang ina ay nakikipaglaban para sa bawat hininga, habang sa labas, ang kanyang asawa ay nakikipaglaban upang tuluyan siyang ilubog sa bilangguan. Naramdaman ni Isabel ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na pagtakbo patungo sa bangin. Ngunit sa halip na tumakbo o magmakaawa, nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa nagngangalit na mukha ni Ricardo. Ricardo? Sa gitna ng pag-aagaw buhay ng nanay ko, ito ba talaga ang inuuna mo? Ang tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Ang perang kinuha ko ay kakarampot lamang kumpara sa 10 taong pinagtrabahuhan ko na hindi mo binayaran. Ninakaw ko ba ang sarili kong pawis? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Nicole. Lumapit ang dalaga at tumayo sa tabi ni Ricardo. Tila isang tagumpay na reyna na nanunuya sa isang talunang alipin. Ang drama mo, Isabel. Magnanakaw ka, period. At ang mga taong katulad mo ay dapat lang na mabulok sa kulungan para hindi na makapanira ng buhay ng ibang tao. Look at you. Pati ang nanay mo ginagamit mong dahilan para sa mga ilegal na gawain mo. Lalapit na sana ang isang pulis upang hawakan ang braso ni Isabel nang biglang lumitaw si Attorney Aris mula sa kabilang panig ng pasilyo. May hawak siyang mga papeles at ang kanyang muka ay hindi kakikitaan ng anumang takot. Huminto ang pulis nang itaas ni Aris ang kanyang kamay. Sandali lang, officers, ang wika ni Aris sa tonong pununo ng otoridad. Ang transaksyong tinutukoy ni Mr. Ricardo ay hindi isang nakaw na pondo. Ito ay isang pre-authorized transfer mula sa isang joint contingency fund na may pirma ni Isabel bilang co-founder ng kumpanya. At kung itutuloy niyo ang pag-aresto, kailangang sagutin muna ni Mr. Ricardo kung bakit meron siyang mga hindi idinedeklarang accounts sa labas ng bansa na konektado sa Project Golden Age. Natigilan si Ricardo. Ang kanyang mukha na dati ay namumula sa galit ay biglang namutla. Tumingin siya sa kanyang abogado, ngunit ang huli ay nakayuko lamang. Tila hindi rin inaasahan ang biglaang pagbaligtad ng sitwasyon. Ang golden moment ay naganap nang magtama ang paningin ni na Isabel at Ricardo. Sa loob ng ilang segundo, nakita ni Isabel ang takot sa mga mata ng lalaking dati ay itinuturing niyang mundo. Napagtanto niya na ang kapangyarihan ni Ricardo ay tila isang bahay na yari sa baraha. Isang malakas na ihip lang ng katotohanan, guguho ang lahat. Ngunit sa gitna ng tensyong ito,
Bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang doktor na may hawak na clipboard. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Tumahimik ang lahat. Ang bawat hininga ay tila naging isang mabigat na pasanin habang naghihintay sa hatol ng tadhana. Sino ang kamag-anak ni Patient Maring? Ang tanong ng doktor. Agad na lumapit si Isabel, binaliwala ang mga pulis at ang kanyang asawa. Ako po, Doc. Kumusta po ang nanay ko? Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. Ang operasyon ay naging matagumpay sa ngayon, ngunit meron kaming natuklasang isang bagay na hindi namin inaasahan. Ang toxin sa kanyang katawan. Hindi ito nanggaling sa natural na sakit. Mukhang may nagbigay sa kanya ng maling gamot sa loob ng mahabang panahon bago siya itinakbo rito. Naramdaman ni Isabel ang isang matinding dagundong sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang lumingon kay Doña Aurora na kanina pa nakatayo sa dilim ng pasilyo. Ang matanda ay biglang umiwas ng tingin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang bag. Anong ibig mong sabihin, Doc? Ang tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na tsunami. Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Ricardo ay muling tumunog. Isang alerto mula sa stock market. Ang presyo ng shares ng Luzon Finance ay biglang bumulusok pababa ng halos 30% sa loob lamang ng 5 minuto. Isang balita ang kumalat sa buong mundo ng finance. The Phoenix has taken control of the majority board seats. Nabitawan ni Ricardo ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang imperyo. Tumingin siya kay Isabel nang may matinding pagtataka at kilabot. Ikaw ang Phoenix? Ang bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi sumagot si Isabel. Tumingin lang siya sa kanyang ina sa loob ng ICU pagkatapos ay sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang oras ng pagtitiis ay tapos na. Ang oras ng paghuhukom ay nagsisimula pa lamang. Pagka. Isang malupit na biro lang ito, Isabel. Hindi mo kayang bilhin ng kumpanyang ako ang nagpalaki. Isang hamak na may bahay ka lang na ang tanging alam ay magluto at maglaba. Paanong ang isang katulad mo ang magiging Phoenix? Ang boses ni Ricardo ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng takot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Nakatayo siya sa gitna ng pasilyo ng ospital, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang tinitingnan ang kanyang asawa na tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa kinalimutang libingan. Sa tabi niya, si Nicole ay tila isang kandilang dahan-dahang natutunaw. Ang kanyang mapuputlang labi ay hindi makapagsalita at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bumagsak na cellphone ni Ricardo at sa kalmado ngunit nakakakilabot na mukha ni Isabel. Ngunit hindi siya sinagot ni Isabel ng salita. Sa halip, ang sagot ay nanggaling sa katahimikan ng kanyang pagtalikod. Lumapit si Isabel kay Attorney Aris at may ibinulong na instruksyon. Ang bawat galaw ni Isabel ay may kasamang awtoridad na hindi matatagpuan sa sinumang reyna. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa ICU kung nasaan ang kanyang ina at pagkatapos ay naglakad palabas ng ospital nang hindi man lamang nililingon ang lalaking sumira sa kanyang puso. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang mabilis na pagbilang patungo sa pagbagsak ng imperyo ni Ricardo. Makalipas ang 1 oras, sa loob ng pinakamarangyang boardroom ng Luzon Finance, ang hangin ay punong-puno ng tensyon at amoy ng kape na hindi na nagawang inumin ng mga shareholders. Ang malaking lamesa na yari sa mahogany ay tila isang altar ng sakripisyo. Ang lahat ng mga direktor ay nagkakagulo, ang kanilang mga boses ay naghahalo-halo sa isang ingay na tila isang palengke sa gitna ng krisis. Naroon si Ricardo. Pilit na inaayos ang kanyang gusot na kurbata, habang si Nicole ay nakaupo sa isang sulok. Pilit na itinatago ang kanyang panginginig. Mga Ginoo, manahimik kayo
Ang Luzon Finance ay matatag. Ang sigaw ni Ricardo, ngunit ang kanyang boses ay pumiyok, isang malinaw na senyales ng kanyang panghihina. Ang Phoenix na yan ay isang mapagpanggap. Isang temporaryong glitch lang ito sa merkado. Ang malaking pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang pasabi. Ang tunog ng pagtama ng pintuan sa dingding ay tila isang hudyat ng digmaan. Pumasok si Isabel, suot ang isang itim na business suit na tila baluti ng isang mandirigma. Kasunod niya sina Mateo at Attorney Aris, bit-bit ang mga makakapal na folder na naglalaman ng katotohanan. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa kanya. Ang babaeng dati ay tagapagluto lamang ng merienda sa mga board meetings. Ngayon ay naglalakad patungo sa sentro ng kapangyarihan. Ang golden moment ay naganap nang huminto si Isabel sa tapat ng selyo ng kumpanya na nakaukit sa pader. Hinaplos niya ang ginto, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang naramdaman ang bawat ukit na siya rin naman ang nag-conceptualize 10 taon na ang nakalilipas. Isang mapait na alaala ng kanyang mga pangarap ang dumaan sa kanyang isipan, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Naupo siya sa dulo ng lamesa, sa upuan na dati ay inilalaan lamang para sa chairman. Isabel, wala kang karapatang pumasok dito. Security, ilabas ang babaeng ito. Ang bulyaw ni Ricardo, ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy. Maupo ka, Ricardo. Ang wika ni Isabel, ang kanyang boses ay mababa, ngunit umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Bilang may-ari ng 51% ng stocks ng kumpanyang ito, ako ang may karapatang magpaalis sa iyo. At sa puntong ito, ikaw na lang ang estranghero sa loob ng kwartong ito. Inilapag ni Aris ang mga dokumento sa harap ng mga shareholders. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng ebidensya ng Project Golden Age, ang money laundering, ang mga pekeng transaksyon at ang lason na dahan-dahang pumatay sa reputasyon ng Luzon Finance. Ang mga bulong-bulungan ng mga shareholders ay naging isang malakas na sigaw ng galit laban kay Ricardo. Hindi lang iyan. Pagpapatuloy ni Isabel habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Nicole na ngayon ay umiiyak na sa takot. Mayroon din kaming ebidensya ng sabwatan sa pagitan niyo ng iyong ina, Ricardo, upang lasunin ang aking nanay gamit ang mga gamot na bawal sa kanya para lamang makuha ang aking mga share na nasa pangalan niya. Ang bawat patak ng lason na ibinigay niyo sa kanya ay may katumbas na taon sa bilangguan. Nabitawan ni Ricardo ang kanyang panulat. Ang kanyang buong mundo ay tila isang tore ni Babel na gumuho sa isang iglap. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi, ngunit maging ang kanyang sariling ina na si Doña Aurora ay nakatungo na lamang sa isang sulok, tila tinakwil na ang sariling anak upang iligtas ang sarili. Ito na ang katapusan ng iyong paghahari, Ricardo. Ang wika ni Isabel habang dahan-dahang tumatayo. I object to your position as CEO at sa bisa ng aking kapangyarihan bilang majority shareholder, tinatanggal kita sa posisyon, epektibo, sa segundong ito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ang bawat hininga ni Ricardo ay tila isang pagsisikap na mabuhay sa gitna ng pagkakalunod. Ngunit, bago pa man siya makasagot, ang mga pintuan ay muling bumukas at sa pagkakataong ito, ang mga pumasok ay hindi na mga abogado, kundi mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Mr. Ricardo Lopez, you are under arrest for plunder, money laundering, and attempted murder. Ang wika ng opisyal. Sa gitna ng kaguluhan, habang kinakabitan ng posa si Ricardo, isang tanong ang lumitaw sa isip ng lahat. Paano nagawa ng isang pusong basag na maging isang bakal na kukuha ng lahat ng katarungan? Ngunit bago pa man madala si Ricardo sa labas, lumingon siya kay Isabel at may isinigaw na huling banta na nagpahinto sa lahat. Akala mo ba tapos na ito, Isabel?
Hindi mo alam kung sino ang tunay na nasa likod ng Project Golden Age. Papatayin ka rin nila. Sino ang dambuhalang nasa likod ni Ricardo? At handa ba si Isabel na harapin ang isang kaaway na mas malakas kaysa sa kanyang asawa? Ang bawat reyna ay may korona, ngunit ang koronang galing sa dugo at luha ay laging may matulis na tinik na nakabaon sa noo ng mga mapanlinlang. Ang ingay ng mga yabag ng mga operatiba ng NBI ay tila isang mabilis na marcha ng kamatayan sa pandinig ni Ricardo. Habang hinihila siya palabas ng boardroom, ang kanyang mga mata ay pilit na bumabalik kay Isabel. Ang babaeng dati ay tila isang maamong pusa na ngayon ay naging isang dambuhalang lalamon sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat sulyap ng mga shareholders ay puno ng pagkasuklam at ang bawat bulong ng mga dating empleyado ay tila mga tibo na bumabaon sa kanyang balat. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ang huling pagsisigaw ni Ricardo bago siya tuluyang isinakay sa elevator. Ang tunog ng pagsasara ng pintong bakal ay tila ang huling hininga ng kanyang kalayaan. Sa loob ng boardroom, naiwan si Nicole na nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga luha ay nagmantsa sa kanyang makapal na make-up. Tila isang maskara na dahan-dahang nagbabakbak. Humahagulgol siya, pilit na humahawak sa laylayan ng suit ni Isabel. Sa pagkakataong ito, wala na ang matapang na Nicole na nang-uuyam sa sampalok. Ang naroon na lamang ay isang batang babaeng takot na takot sa dilim na siya rin naman ang gumawa. Isabel, please, maawa ka sa akin. Buntis ako, Isabel. Alalahanin mo ang magiging anak ni Ricardo. Huwag mo akong itapon sa kulungan. Ang pagmamakaawa ni Nicole, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kawalan ng pag-asa. Huminto si Isabel at dahan-dahang tumingin sa ibaba. Ang golden moment ay naganap nang kumuha siya ng isang puting sobre mula sa kanyang folder. Dahan-dahan niyang binitiwan ang sobre sa harap ni Nicole. Ang pagbagsak ng papel sa sahig ay tila isang hatol na walang hanggan. Nicole, alam nating dalawa na ang batang sinasabi mo ay kasing peke ng pagmamahal mo kay Ricardo. Ang wika ni Isabel sa tonong kasing lamig ng yelo. Hawak ko ang medical records mo mula sa klinika sa probinsya. Hindi ka kailanman nagbuntis. Ginamit mo lang ang kasinungalingang yan para makuha ang tiwala ni Doña Aurora at ang pera ni Ricardo. At ngayon, pati ang kasinungalingang yan ay kukunin ko sa iyo. Natigilan si Nicole. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng kahihiyan. Tumingin siya kay Doña Aurora na nasa gilid, ngunit ang matanda ay lumapit sa kanya at binigyan siya ng isang malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng kanilang alyansa. Hayop ka! Niloko mo kami! Ang sigaw ni Doña Aurora bago ito bumagsak sa upuan, humihingal at hawak ang kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lumapit si Isabel upang tulungan ang matanda. Hinayaan niyang maramdaman nito ang bigat ng sarili nitong kasamaan. Dahan-dahang lumakad si Isabel patungo sa malaking bintana ng boardroom na nakaharap sa buong skyline ng Makati. Ang araw ay dahan-dahan nang lumulubog, nagbibigay ng isang kulay kahel at lilang liwanag sa paligid. Naramdaman ni Isabel ang isang matinding pagod na dumadaloy sa kanyang kalamnan, ngunit kasabay nito ay ang isang uri ng kapayapaan na 10 taon na niyang hindi nararamdaman. Ang Luzon Finance ay kanya na, ngunit ang presyong ibinayad niya ay ang kanyang buong kabataan at ang kalusugan ng kanyang ina. Lumapit si Mateo at Attorney Aris sa kanyang likuran. Ma'am, kontrolado na natin ang lahat ng accounts. Pero ang sinabi ni Ricardo tungkol sa Project Golden Age, may nakita kaming isang kumpidensyal na file. Mukhang may malaking sindikato ng mga politiko ang gumagamit sa Luzon Finance para sa kanilang mga pondo. Kung itutuloy natin ang paglilinis, nanganganib ang buhay niyo. Humarap si Isabel sa kanila. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng dapit hapon. Hindi ako bumangon
mula sa abo para lamang matakot sa usok, Mateo. Kung kailangang sunugin ang buong kagubatan para mahanap ang katotohanan, gagawin ko. Isang tawag ang dumating sa cellphone ni Isabel. Ito ay mula sa ospital. Ma'am Isabel, gising na po ang nanay niyo. Hinahanap po kayo. Ang mga salitang iyon ay tila isang himig ng anghel sa pandinig ni Isabel. Sa wakas, ang kanyang tunay na tagumpay ay dumating na. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng building, napansin niya ang isang itim na van na nakaparada sa tapat. Ang mga bintana nito ay madilim at tila may mga matang nakamasid sa kanya. Ang digmaan laban kay Ricardo ay tapos na, ngunit ang laban para sa kanyang buhay ay tila nagsisimula pa lamang. Sino ang tunay na mastermind sa likod ng lahat? At hanggang saan handang lumaban si Isabel para sa kanyang bagong nahanap na kalayaan? Ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa pagtakbo mula sa dilim, kundi sa pagharap sa dambuhalang nais kumitil sa iyong hininga ng may paninindigan at walang takot. Nakatayo si Isabel sa tapat ng malaking salamin na pintuan ng Luzon Finance, ang kumpanyang naging kulungan at ngayon ay naging palasyo niya. Ang itim na van na nakaparada sa tapat ay tila isang manuununggab na hayop na naghihintay sa dilim. Ang bawat anino sa paligid ay tila may dalang banta, ngunit sa halip na bumalik sa loob, humakbang si Isabel patungo sa sasakyan. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa semento ay tila isang matapang na deklarasyon na hindi na siya ang babaeng madaling takutin. Bumaba ang bintana ng sasakyan. Isang lalaking may katandaan na suot ang isang mamahaling barong at may hawak na tungkod na yari sa pilak ang tumingin sa kanya. Ito si Senator Villafuerte, ang utak sa likod ng Project Golden Age. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang buwaya, malamig, mapanghusga at puno ng panganib. Sinabi ng senador na malaki ang utang na loob ni Ricardo sa kanya at ang pagbagsak ni Ricardo ay nangangahulugan ng pagkawala ng kanyang mga pondo. Matalino ka, Isabel, ang wika ng senador sa boses na tila isang mahinang bulong ngunit may bigat ng isang hatol. Ngunit ang talino ay walang halaga kung ang iyong buhay ay magtatapos sa isang madilim na eskinita. Ibalik mo ang mga files at hahayaan kitang pamunuan ang kumpanyang ito ng payapa. Huwag mong tularan si Ricardo na naging matakaw. Isang matamis ngunit malamig na ngiti ang isinagot ni Isabel. Lumapit siya ng bahagya sa bintana, sapat na upang makita ng senador ang kawalan ng takot sa kanyang mga mata. Senador, bago pa man ako lumabas ng building na ito, ang lahat ng ebidensya ng Project Golden Age ay naipadala na sa isang secure cloud server na kontrolado ng 3 magkakaibang international news agencies. Kapag may nangyaring masama sa aking ina, o sa aking mga kasamahan, automatikong lalabas ang katotohanan sa buong mundo. Hindi na ako ang babaeng inakala ninyong madaling manipulahin. Ngayon, ako na ang may hawak ng mitya. Ang golden moment ay naganap nang mapansin ni Isabel ang bahagyang panginginig ng kamay ng senador sa kanyang tungkod. Sa sandaling iyon, nalaman niya na ang kapangyarihang nakabatay sa takot ay laging guguhos harap ng isang taong wala ng takot mamatay para sa katarungan. Iniwan ni Isabel ang senador na nakatitig sa kawalan habang ang itim na van ay mabilis na humarurot palayo, tila isang talunang hayop na tumatakas sa liwanag. Nagmadali si Isabel patungo sa ospital. Ang bawat segundo sa loob ng kanyang sasakyan ay tila isang oras ng panalangin. Nang makarating siya sa silid ng kanyang ina, ang amoy ng sariwang bulaklak at ang mahinang tunog ng pag-ikot ng bentilador ang sumalubong sa kanya. Nakaupo na si Nanay Maring sa kama. Maputla pa rin ngunit ang mga mata ay puno na ng buhay. Nang magtagpo ang kanilang mga mata,
Ang lahat ng pader na itinayo ni Isabel sa kanyang puso ay biglang gumuho. Tumakbo siya patungo sa kanyang ina at isinubsob ang kanyang mukha sa mga palad nito. Ang bawat hikbi na 10 taon niyang pinigil ay sa wakas ay kumawala na. Ang init ng balat ng kanyang ina at ang amoy ng pamilyar na pulbos ay tila isang gamot na naghilom sa lahat ng kanyang mga sugat. Anak, tapos na. Ang mahinang bulong ni Nanay Maring habang hinahaplos ang buhok ni Isabel. Malaya ka na, Isabel. Malaya na tayo. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang madilim at masikip na selda, nakaupo si Ricardo sa sahig. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na at ang kanyang mukha ay puno ng pasa mula sa pakikipag-away sa ibang mga preso para sa isang pirasong tinapay. Wala na si Nicole, wala na ang kanyang ina, at wala na ang kanyang yaman. Ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang mga kasalanan. Narinig niya ang balita sa radyo tungkol sa paghirang kay Isabel bilang bagong Woman of the Year sa mundo ng negosyo. Isang malakas na sigaw ng pagsisisi ang kumawala sa kanyang bibig. Ngunit tanging ang malamig na rehas lamang ang sumagot sa kanya. Tumayo si Isabel mula sa pagkakayakap sa kanyang ina. Tumingin siya sa bintana ng ospital kung saan ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Hawak niya ang rosaryo ng kanyang ina sa kanyang kanang kamay at sa kanyang kaliwa, ang susi ng Luzon Finance. Ang Phoenix ay hindi lamang muling nabuhay, siya ay lumipad na ng mas mataas kaysa sa sinumang nangarap na ibagsak siya. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang huling anino ang dahan-dahang lumilitaw sa labas ng pintuan ng ospital. Isang pamilyar na mukha na matagal na niyang hindi nakikita. Dala ang isang lihim na maaring magbukas ng isa pang kabanata ng kanyang buhay. 1 taon ang mabilis na lumipas, na tila ba ang bawat araw ay isang pahina ng aklat na dahan-dahang isinusulat ng tadhana ng may higit na pagkalinga. Sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang asul na dagat ay malumanay na humahalik sa maputing buhangin, nakatayo si Isabel. Wala na ang amoy ng usok ng lungsod, wala na ang amoy ng luma at alikabok ng sampalok, at higit sa lahat, wala na ang amoy ng lason ng kataksilan na dati ay tila nakadikit sa kanyang balat. Ang hanging dumadampi sa kanyang mukha ay sariwa. May dalang alat ng dagat na tila naglilinis sa bawat natitirang sugat ng kanyang nakaraan. Sa malapit, nakaupo sa isang tumba-tumba si Nanay Maring. Masigla na ang mga mata at may hawak na paboritong libro. Ang kanyang paghinga ay payapa na. Hindi na kailangan ng anumang makina upang bilangin ang bawat sandali ng kanyang buhay. Tumingin ang matanda kay Isabel at ngumiti. Isang ngiting puno ng pagmamalaki at katahimikan. Hindi na nila kailangang magsalita. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay sapat na upang sabihing ang lahat ay maayos na. Sa loob ng 1 taon, naging matagumpay ang paglilinis ni Isabel sa Luzon Finance. Ang kumpanya ay naging simbolo na ngayon ng katapatan at pagtulong sa mga maliliit na negosyante. Ang bawat empleyadong tinanggal ni Ricardo ay muling ibinalik ni Isabel, binigyan ng tamang dangal at sahod. Si Attorney Aris at Mateo ay nananatiling kanyang mga katuwang, hindi lamang sa negosyo, kundi bilang mga tunay na kaibigan na naging saksi sa kanyang paglalakbay mula sa abo. Kumusta na si Ricardo? Ayon sa mga huling balita, ang lalaking dati ay hari ng finance ay naging isang anino na lamang sa loob ng kulungan. Ang kanyang kaso ay naging babala sa lahat ng mga abusadong makapangyarihan. Si Nicole naman ay nawala na parang bula matapos makuha ng mga awtoridad ang lahat ng kanyang ninakaw na yaman. Iniwan ang lahat ng kanyang kasinungalingan sa likuran. Si Doña Aurora ay mag-isang naninirahan sa isang maliit na bahay. Malayo sa rangyang dati ay ipinagmamalaki niya. Pinagsisisihan ang bawat sandaling pinili niya ang pera kaysa sa tunay na pamilya. Isang matangkad na lalaki ang lumapit kay Isabel mula sa likuran.
Ito si Gabriel, ang lalaking matagal nang naghihintay sa anino ni Isabel, ang kanyang unang pag-ibig noong kolehiyo na hindi niya napili dahil sa kanyang pagkabulag kay Ricardo. Si Gabriel ang misteryosong lalaking nagpakita sa ospital noon, ang taong nagbigay ng huling piraso ng impormasyon upang tuluyang mapabagsak ang sindikato ni Senator Villafuerte. Isabel, handa na ang hapunan. Ang sabi ni Nanay Maring, gusto raw niya ng adobo na luto mo. Ang wika ni Gabriel sa tonong puno ng paggalang at lambing. Humarap si Isabel sa kanya. Wala nang pait sa kanyang mga mata. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng sakit na iyon ang kanyang kinabukasan. Napatawad na niya si Ricardo, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat si Isabel sa kapayapaan. Susunod na ako, Gabriel. Sandali na lang, ang sagot ni Isabel. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Isabel ang malawak na abot-tanaw. Naalala niya ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan sa sampalok, ang babaeng itinapon at minaliit. Ang babaeng yon ay wala na. Ang narito ngayon ay isang reynang binuo, ang sarili, mula sa pagkabasag. Isang babaeng natutunang ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kumpanyang kanyang pinamumunuan, kundi sa kung paano niya nagawang mahalin muli ang kanyang sarili. Ang golden moment ng kanyang buhay ay hindi ang pag-upo sa chairman's chair, kundi ang sandaling nalaman niyang kaya niyang huminga ng malalim ng walang takot sa bukas. Ang paghihiganti ay matamis sa simula, ngunit ang paghilom ang tanging nagbibigay ng tunay na busog sa kaluluwa. Dahan-dahang naglakad si Isabel patungo sa loob ng kanilang bahay, bitbit ang rosaryo ng kanyang ina at ang bagong pag-asang nahanap niya sa gitna ng unos. Ang bawat hakbang niya sa buhangin ay mabilis na binubura ng alon. Tila ba sinasabi ng dagat na ang nakaraan ay wala na at ang tanging mahalaga ay ang liwanag ng kasalukuyan. Tapos na ang kwento ng Phoenix. Ngayon, nagsisimula na ang kwento ni Isabel, isang babaeng malaya, matatag at buo.